Patuloy ang pagdagsa ng mga turista sa Baguio City ngayong Lunes Santo. Kaya naman mas pinaiting na ang seguridad sa tinaguriang summer capital ng bansa. Nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette? Rhea, naka-alerto na ang buong pwersa ng pulisya dito sa Baguio City. Samantala, dumating na rin kanina ang karagdagang pangtauhan mula naman sa regional headquarters para magbigay ng seguridad sa mga turista. Hindi pa man pista opisyal pero marami ng bakasyonista sa mga pangunahing pasyalan dito sa Baguio, maging mga dayuhan na mamasyal sa summer capital of the Philippines. The weather, to be honest, the climate is really nice. The sunshine, and obviously the Filipino people. Para magbigay seguridad sa mga bakasyonista, nakaposte na mga pulis sa mga matataong lugar. May mga tourist assistance center din sa mga pasyalan. Dumating na rin ang karagdagang puwersa mula sa regional headquarters. Ininspeksyon din kanina ang bus terminal. Nagpaposte na rin ang K9 unit para tumulong sa inspeksyon ng mga bagahe. Kung gusto naman makaiwas sa mga matataong lugar, may mga natatagong yaman ang Baguio, tulad itong Cafe by the Ruins. Itong restaurant na ito ay dating bahay ng American governor na si Phelps Whitman, pero nang bombahin ito noong World War II, tanging ang mga dingding na lang na itong natira, pero hanggang sa ngayon matibay pa rin. Matatagpuan din dito ang mga painting ng bagong henerasyon ng mga artist. Kung nag-aayuno, may espesyal na menu na mapagpipilian kung saan gulay at prutas mula Baguio at karatig probinsya ang tampok. Tulad itong Baguio salad na halo-halong gulay Baguio na kasamang sarsa, strawberry vinaigrette. Ang ricotta fruit salad naman, mga fruits in season tulad syempre ng strawberries. Malaki ang servings. So kung malakas ka kumain, tama-tama dito. Which fits us. It's the real Baguio feel. I mean, there are buildings and it's a city, but then this one gives you a feel of, garden setting and relaxed Cordilleran vibe. Pero kung swimming naman ang type niyong gimmick, 20 minutes lang mula Baguio mararating ang hile-hilerang hot springs sa Asin Benguet. Bukod sa mag-enjoy ang mga bata sa mga kiddie pool at slide, pwede magbabad sa maligamgam na tubig. Yung mga showers, maganda naman po at malinis yung resort. Rhea, sa Thursday at Friday pansamantalang isasara ang Session Road sa mga sasakyan niya yan para maiwasan ang matinding traffic sa naturang lugar. Ang Session Road ay isang lugar dito sa Baguio kung saan hile-hilera ang mga kainan at syempre ang paboritong ukay-ukay. Rhea? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Kanya-kanyang sakripisyo ang mga debotong Katoliko ngayong Semana Santa. Pero ayon mismo sa simbahan, higit sa pagpapahirap sa sarili, ang mas mahalaga ay ang pagbabagong buhay. Nakatutok si Sherry Anton. Alas 3 ng hapon ngayong Lunes Santo, nagsimula ang pagbasa ng pasyon dito sa Quiapo Church. Halos puno agad ng simbahan. Walang tigil ang dating at alis ng mga tao. Di nawala ang mga naglalakad ng paluhod habang nagdadasal. Makapal din ang bilang ng mga sumama sa Stations of the Cross. Ang ilang nakausap namin, may kanya-kanya na raw plano kung paano nila mamarkahan ng sakripisyo ang mahal na araw ngayong taon. Naglalakad pag madaling araw hanggang sa Mula hanggang sa Muñoz hanggang dito. Ako kasi nagpuprosesyon lang dahil mahina ang tuhod ko. Pero talagang ang gusto ko na sakripisyo, yung parang mas maganda yung hinahataw para nakikita ng mga tao. Ang paglakad na nakaluhod, pagpapapako sa krus, paghataw sa sarili at pag-aayuno ang ilan lang sa madalas nating marinig kapag Kwaresma. Karaniwan na nagpapakita ng mas matinding pananampalataya ang maraming Pilipino kapag panahon ng Kwaresma. Kanya-kanyang ekspresyon o kaya ay gawin ng kanilang pagpapahayag ng pakikiramay sa naging pagdurusa noon ni Panginoong Hesukristo. Pero sa dakong huli, sabi nga ng mga taga-simbahan, ang laman ng puso at isip ng isang mananampalataya at ang kanyang pagbabago sa mga susunod na araw ang mas tinitignan dito ng Diyos. Ang sakripisyo kasi sa ating simbahan ay going out from your comfort zones and doing something that probably you're not used to do. You will come to a greater appreciation of your well-being, of your life. Hindi raw naman kasi kailangan saktan ng sarili para masabing nagsasakripisyo. Ang mahalaga raw, bukol sa puso ng mananampalataya. Si Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio nagbigay din ng iba pang interpretasyon sa salitang sakripisyo. Sa ating pong Catholic tradition, ang fasting natin, lahat po'y kasama dyan from 18 up to 60 na walang may sakit.
No? Pero kung may sakit, pwede naman silang makapagpigil sa konting bagay tulad ng sa TV o kaya sa music, no? O kaya sa kanilang cellphone. Si Monsignor Clemente Ignacio ng Quiapo Church naniniwalang kanya-kanya na interpretasyon ng mga tao sa salitang sakripisyo. Ang importante raw, huwag umabot sa puntong napuputulan na ng parte ng katawan ang isang mananampalataya sa kanyang ginagawa. Maliban sa pakikiisa sa mga aktibidad ng simbahan gaya ng bisita iglesia, prosesyon, Station of the Cross at iba pa, isang pinakamabisang sakripisyo ngayong Kwaresma, sabi ni Ignacio, ay yung pagkilos rin natin, paggawa natin ng mabuti para sa kapwa natin na nangangailangan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Halimbawa, yung mga naging biktima ng tsunami doon sa Japan. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, patok ang naganap ng Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay noong Biyernes. Hindi inaasahan ng GMA Kapuso Foundation na dadaksa ang napakaraming tao. Kaya't kalahating araw pa lang po ang lumilipas, abay ubos na po ang mga paninda para sa 3 araw. Pero nabuhayan naman ang pag-asa ang ilan sa ating mga kapuso, mga kababayan, pagsapit ng Sabado at Linggo. Ano kaya ang nangyari nung weekend? Panoorin po nyo ito. Kasabay ng mga weekend sales sa mga mall, nagbigay naman ng isang kakaibang shopping experience ang Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay noong Sabado at Linggo para sa mga mamimili. Bukod kasi sa dami ng mga artista na nagpamalas ng kanilang talento, nagkaroon din ng subasta o auction para sa ilang natatanging items na binigay ng ating mga kaibigang celebrities. Sa auction na ito, pataasan ng bid o presyo ang mga mamimili para makuha ang mga items ng kanilang idolo. Marami ang namakyaw, katulad na lang ni Mommy Love. Bali, 10 po lahat. Kasi marami akong mga pamangkin na mga nagtapos na matataas ang grades. Ririgalo ko sa kanila, both boys and girls. Pero para sa 10 taong gulang na si Justin Cassandra, ito ang kanyang pagkakataon para magkaroon ng isang bagay mula sa kanyang idol. Idol mo ba si Bea? Nakuha niya yung suot niya. Si Ala naman, sinadya talaga ang araw na ito. Dito kasi niya napagpasyahang bilhin ang isusuot sa kanyang espesyal na araw. Pang-propose yan, pang-kasal. Bagamat naubos agad ang ukay item sa unang araw ng Summer Heatwave Bazaar, marami pa rin ang nakasulit at nakatulong na rin sa ginanap na auction. Kasi gusto ko nga makatulong dun sa Kapuso Foundation. Kaysa magbigay ako ng direktang pera, bibili na lang ako sa auction, meron na akong take home na pang-artista. Nakakatulong pa ako sa mga bata, di ba?